So good morning guys. So for today's vlog, magluluto tayo ng pinakbet. So ito yung mga kakailanganin natin, karne. Meron din tayong sibuyas, luya, at meron din tayong garlic. So meron din tayong kamatis. Meron din tayong sitaw. Sa mga ibang gulay naman, meron din tayong talong, okra, sigarilyas, tapos meron tayong konting ampalaya. So sa mga seasonings naman, meron tayo nito, pampalasa. Meron din tayong pork cubes. Meron din tayong pepper. Meron din tayong patis. At syempre, meron din tayong mantika. So papansinin nyo, wala tayong bagoong. So patis lang yung gagamitin natin kasi ito lang yung mga available ngayon na meron tayo dito sa bahay. So next natin gagawin is magigisa tayo. So maglagay ako ng mantika. So garlic, haluluyan. Tapos susunod natin yung ating mga sibuyas. Ayan, halu-haluin mo lang siya. Tapos after nyan, pwede na natin ilagay yung ating karne. So ayan, medyo madami ako maglagay. Tapos nilagyan ko na rin ng luya. So gigisa lang natin siya, halo-halo. Ayan. Medyo yan, nilagay ko na rin yung kamatis. So dito sa pinakbet, so mas madaming kamatis, mas masarap. So yan kasi yung pinakasabaw niya later. So makikita niyo kung paano siya magsasabaw. So after nyan, tatakpan natin. Siguro mga 10 minutes natin siya tatakpan. So after nyan, so pwede natin maglagay ng patis. So sinunod ko yung paminta. Then naglagay na rin ako ng pork cubes na additional na pampalasa. Tapos seasoning. So yan yung katumbas na magic sarap dito. So konti lang muna. Tapos i-mix. Mix mo lang siya para manuot yung lasa. Mix lang. So pagkatapos nyan, pwede na tayong maglagay ng tubig. So ganyan, yung tubig medyo damihan nyo siya kasi mag-i-evaporate pa yan later. So lulutuin muna natin yung karne. Tapos ayan, tatakpan ko ulit siya. So mga 25 minutes siguro natin siyang tatakpan. So after siguro mga 20 minutes, binalikan ko yung karne. So malambot na dyan, ilagay ko na yung mga gulay natin. So ilalagay lang natin lahat ng mga gulay. So inuna ko yung talong kasi yun yung pinakamatigas or mas matagal maluto. Ayan, so pagkatapos ko nilagay yung talong, nilagay ko na rin yung okra. So ilalagay lang natin siya lahat. Ganyan muna. So sumunod yung sigarilyas. Yung pagkakalagay niya depende sa tagal ng pagkakaluto ng mga gulay. So yung mga pinakamabilis dapat siya yung nasa top. Yung mga mahirap lutuin, dapat yun yung nasa baba. So nilagay ko na rin dyan yung ampalaya. So dapat nasa taas lang siya. Tapos dagdagan ko ng additional na pampalasa, patis yan. Ayan. So lagay na rin ako ng paminta. Tapos yung additional na seasoning, pampalasa. So napansin nyo, hindi na ako gumagamit ng asin. So takpan ulit natin, siguro mga 10 minutes natin siyang tatakpan hanggang sa maluto ang ating mga gulay. So pagkaluto nga ng ating mga gulay, so imimix lang natin. So siguraduhin natin yung mga gulay na nasa taas ay mapunta sa baba para mas lalo manood yung lasa. So ready to serve. So pwede nyo dagdagan ng seasoning kung kulang pa siya. So ganun lang naman. Salamat!